Prologue. Nararamdaman niya ang nag-aalab na init sa kanyang katawan tulad ng umaapaw na lava mula sa isang bulkan at ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang lalaking nasa harapan niya. Mahigpit siyang kumapit sa malamig na balat na tila marmol, hinayaang manig ang kanyang likas na pagnanasa upang mabuhay hanggang sa tuluyan siyang sumuko sa anumang pagtutol. Ang sakit ay humalo sa sarap, unti-unting pumapailan lang, parang isang makulay na paputok na sumasabog sa kanyang isipan. Para siyang bangkang nag-iisa sa gitna ng naglalagablab na dagat. Umaangat, lumulubog, pilit naghahanap ng kalayaan. Hoy, gumising ka. Malamig dito, baka magkasakit ka. Isang biglang bigat sa kanyang balikat ang gumising kay Luna. Napatitig siya, gulat at tuliro, sa nurse na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Sa isang iglap, dumagundong ang kanyang konsensya, at namula ang kanyang mukha. Para siyang gustong lumubog sa lupa habang iniiwas ang tingin sa nurse dala ng matinding kahihiyan. Nakakapagtakang kahit gaano nakatagal ang lumipas, patuloy pa ring bumabalik sa kanyang panaginip ang gabing iyon ang mainit, maalab na gabing kasama si Yuan. Dahil sa sobrang kalasinggan, bahagya na lang ang natatandaan niya tungkol sa gabing iyon. Kung hindi lang, hindi niya alam kung paano haharapin si Yuan. Nang masiguradong gising na siya, inabot ng nurse ang mga papeles sa kanya. Nakalimutan mong kunin ang resulta ng iyong pregnancy check-up. Gusto ni Dr. Xander na bumalik ka ulit sa susunod na linggo. Mabilis na kinuha ni Luna ang ulat, ngumiti ng matamis, at maingat itong inilagay sa kanyang bag. Nasa ibang bansa pa si Yuan para mag-aral, pero babalik na siya ngayong gabi. Habang iniisip ang pagkikita nila, unti-unting bumigat ang dibdib ni Luna. Dahil sa liblib na lugar na kinaroroonan ni Yuan, hindi niya ito agad na kontak. At ngayon lang, 7 buwan na ang kanyang dinadala, saka pa lang niya na ipaalam ito sa kanya. Naalala niya ang gulat sa boses ni Yuan nang marinig ang balita. Napakagatlabi si Luna, hindi maipaliwanag kung bakit siya kinakabahan. Dahil lang ba sa pagiging sensitibo niya bilang isang buntis? O baka naman, hindi talaga kasing saya ni Yuan ang nararamdaman niya. Sabi ng doktor, normal lang ito karaniwan daw sa mga lalaki na hindi agad matanggap ang pagbabago, pero magbabago rin ang pananaw nila sa paglipas ng panahon. Pero, paano kung pati ang kasal nila, kailangan din niyang ipagpilitan? Ang matinding init ng araw ay bumungad sa kanya nang lumabas siya ng ospital. Hinaplos niya ang kanyang likuran habang dahan-daang lumakad. Paparana sana siya ng taxi nang biglang may isang nakakasilaw na pulang sports car ang dumaan sa harapan niya mabilis at walang babala. Mabilis na kumabog ang puso ni Luna, at napaatras siya ng ilang hakbang. Isang matinis na tunog mula sa preno ang umalangaw-ngaw, halos kasabay ng pagdaus-dos ng pulang kotse na bahagyang hamagod sa laylayan ng kanyang damit bago tuluyang huminto. Halos huminto rin ang pintig ng puso niya. Nang makaipon ng lakas, dahan-dahan siyang tumingin at doon niya nakita ang isang babaeng bumaba mula sa sasakyan. Nakasuot ito ng hapit na pulang bestida, at buong kumpiyansang itinapon ang kulot niyang buhok sa likuran. Snow, baliw ka ba? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Snow. Naka-cross arms ito habang pabagsak na lumakad palapit kay Luna, tila naglalakad sa runway, bago tumayo sa harapan niya. Dahil sa taas ng kanyang takong, nakatingala si Luna habang si Snow naman ay nakatitig pababa sa kanya ng may matinding paghamak. Ano? Natatakot kang mapatay ko ang bastardo sa tiyan mo? Mabilis na hinawakan ni Luna ang tiyan niya at umatras, titig na titig sa babae sa harapan niya. Snow Windsor, huwag mo akong subukan. Alam niyang matagal na silang magkaaway, pero hindi niya akalaing kayang magsalita ni Snow ng ganito kabangges. Ako pa ang lumampas sa limitasyon. Tumawa ng malamig si Snow. Ikaw itong naglasing, nakipag one night stand sa kung sinong lalaki, tapos gusto mong ipasa kay Yuan ang bata. Ang kapal naman ng mukha mo, Luna. Nanlaki ang mata ni Luna. Anong pinagsasasabi mo? Huwag mong sabihing naniniwala ka pa rin na si Yuan talaga ang lalaking kasama mo noong gabing iyon. Muling tumawa si Snow, puno ng panunuya. Palagi mong sinasabi na kilalang kilala mo si Yuan, na kayo ang childhood sweethearts,
pero ni hindi mo alam ang tunay niyang pangangatawan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Luna. Kahit natirek ang araw, pakiramdam niya ay nanlalamig ang buo niyang katawan. Oo nga. Ang lalaking kasama niya noong gabing iyon. Akala niya noon, lumaki lang ng husto ang pangangatawan ni Yuan. Ngunit ngayon, sa malisyosong pahiwatig ni Snow, biglang bumalik sa kanya ang katotohanan. Ang lalaking iyon. Hindi si Yuan. Sasabihin ko na lang ng diretso. Noong gabing iyon, uminom ka ng alak na may halong konting droga, at bilang kabutihang loob, nakahanap ako ng 2 matitikas na lalaki para sa'yo upang masiyahan ka. Sino ba ang mag-aakalang magiging ganun kakalasing? Pumasok ka sa kwarto ng isang hindi kakilalang lalaki, at wala nang pakialam na, puno ng disgust ang tono ni Snow. Mabait na tao si Yuan kaya natakot siya na baka hindi mo kayanin ang katotohanan, kaya sinabi na lang niya na siya ang kasama mo ng gabing iyon. Ikaw, nanginginig sa galit si Luna. Hindi na siya nakapagpigil at hinawakan ang palso ni Snow. Bakit mo ako ginanito? Bakit? Hindi pa ba sapat na pinahihirapan mo na ako noon pa? Nakataas ang kilay ni Snow sa galit at magtutulak na sana kay Luna, pero napansin ang presensya ni Yuan sa likuran ni Luna. Agad niyang binago ang tono, nagpakita ng maamo at malungkot na ekspresyon. Ate, alam kong mali ako. Kung gusto mong magalit at magsalita ng masama, sa akin ka na lang magalit, huwag kay Yuan. Natigil si Luna, at bago pa man siya makapagsalita, nakita niyang biglang bumagsak si Snow sa sahig, para bang siya ang nagtulak dito. Luna. Anong ginawa mo? Isang matigas na tinig ang nagmula sa likuran niya. Nilingan ni Luna at nagulat nang makita si Yuan Sullivan na may malamig na ekspresyon. Lumapit si Yuan at inalalayan si Snow. Snow, okay ka lang ba? Ang buong katawan ni Snow ay halos nakaangkla kay Yuan. Yuan, hindi ko sinasadya, alam kong mali ako. Ako ang may kasalanan at humihingi ako ng tawad kay ate. Tama na, ako na ang bahala sa lahat. Hinaplos ni Yuan ang balikat ni Snow at pinapasok siya sa kotse. Ipapaliwanag ko ang lahat kay Luna. Ang utak ni Luna ay mistulang walang laman. Pinanood niya si Yuan na lumapit sa kanya, at tinitigan ang kanyang mga labi habang nagsasalita. Habang nagpapaliwanag si Yuan, inisa-isa niya ang kanilang mga alaala bilang magkababata. Ang hirap na nararamdaman niya nang umibig siya kay Yuan, ang galit nang malaman niyang si Snow ang may peka na laban sa kanya, ang pagkabigla at pagkakasala nang malaman niyang buntis siya. Binanggit din ni Yuan kung paano niya tinanggap ang paghingi ng tawad ni Snow. At sa huli, sinabi niya, Luna, patawad, hindi kita kayang pakasalan. Hindi dahil sa nangyari noong gabing iyon o dahil sa bata, kundi dahil hindi ko kayang talikuran si Snow, at ayokong lokohin ang sarili ko at ang nararamdaman ko. Sa mga nakaraang buwan, sinamahan niya si Snow sa ibang bansa, at dahil araw-araw silang magkasama, naging mahirap para sa kanya ang maghiwalay sila. Kahit inamin nito na siya ang may kinalaman sa nangyari kay Luna upang hindi ito masaktan sa katotohanan ngunit sa puso niya, pinili na niya si Snow. Kaya nang malaman niyang buntis si Luna, hindi na siya nakatiis at agad pumunta sa pamilya ng Windsor upang ipaliwanag ang lahat sa kanilang mga magulang, at ipahayag ang katotohanan kay Luna. Kaya, Yuan, alam mo na pala na si Snow ang naglagay ng gamot sa inumin ko para sirain ang aking kalinisan. At para protektahan siya, sinabi mong ikaw ang kasama ko ng gabing iyon. Tinitigan ni Luna si Yuan na malamig at kalmado, para bang nawawala na ang kanyang kaluluwa. Luna, hindi sinasadya ni Snow. Bata pa siya, impulsive. Ano naman ako? Itinaas ni Luna ang ulo at tinitigan si Yuan, ang mukha ay puno ng pag-asa at pagkatalo. Naisip mo ba ako, kahit kaunti? Natahimik si Yuan, at matagal bago siya nag-abot ng kamay kay Luna. Mainit dito. Umuwi na tayo. Huwag mo akong hawakan. Itinulak ni Luna ang kamay ni Yuan, at bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Hanggang ngayon, ramdam ni Luna na ang buhay niya ay parang biro. Upang makapiling si Yuan sa parehong lungsod, nilaan niya lahat ng lakas niya sa pag-aaral upang makapasok sa West University. Upang mapasaya si Yuan,
Iniwan niya ang pangarap niyang maging aktres. Upang makapiling ang kanyang totoong pamilya, iniwan niya ang mga adoptive parents niya at bumalik sa Windsor family. Pilit na pinapalugod ang mga tinatawag nilang maharlikang tao. At sa huli, ang nakuha niya ay isang pangungusap. Hindi ko kayang talikuran si Snow. Si Snow na nagnakaw hindi lamang ng kanyang pagkakakilanlan, at mga biological na magulang, kundi ngayon. Pati ang kanyang minamahal. Si Snow ay bata pa, kaya't ang kanyang mga pagkakamali ay pwedeng patawarin. Sino na lang ang magiging responsable sa kanyang buhay? Hindi pa niya alam kung sino ang lalaking iyon noong gabing iyon. Hinahaplos ni Luna ang kanyang mukha, ang katawan ay nanginginig ng malakas, at nasa kailalimang bahagi na siya ng kalungkutan. Pinanood ni Yuan si Luna na maglakad patungo sa kalsada, parang wala sa sariling mundo. Itinapon niya ang sigarilyong hawak, at gustong habulin siya, ngunit nahawakan siya ni Snow sa manggas mula sa likod. Yuan, saan ka pupunta? At sa isang saglit ng pag-aalinlangan ni Yuan, narinig nila ang isang malakas na ingay. Si Luna, na naglalakad sa pedestrian lane, ay inihagis at bumagsak ng malakas sa lupa. Tulong! Nabangga ang buntis. Sa nakakasilaw na liwanag, nakita ni Luna ang mga anino na gumagalaw at ang dalawang mukha na kinamumuhian niya. Ang sakit na naramdaman sa kanyang tiyan ay nagdulot sa kanya ng unti-unting pagkawala ng malay. Isang saglit, ang dugo sa kanyang noo ay pumasok sa kanyang mata. At ang mundo ay nalunod sa dilim. Kabanata 1. 5 years later. Sa Eaton Bar, sa isang madilim na pasilyo sa bakanteng itaas na palapag. Magdamag nang umiinom si Luna para makisama sa ilang mga investor. Sa tindi ng sakit ng kanyang ulo, gusto niyang makahanap ng tahimik at malinis na lugar para mahimasmasan. Pero hindi niya inasahan na susundan siya ni Jasmine Lee. Wala siyang nagawa kundi ipunan ang natitirang lakas niya upang harapin ito. Jas, may kailangan ka ba? Luna, gusto kong tanungin ka. Nagparehistro ka ba para sa audition ng lead role sa Land Under Heaven? Oo, bakit? Hindi ka pupunta bukas, mariing sinabi ni Jasmine. Kahit manager niya ito, mistulang ginagawa nito ang lahat upang pigilan siyang makuha ang papel na pinag-aagawan ng malalaking artista sa industriya. Hindi na nagulat si Luna. Tumaas lang ang kanyang kilay at kalmadong nagtanong, anong dahilan? Nagdesisyon ka ng mag-isa at lumihis sa plano ng kumpanya, tapos may gana ka pang magtanong kung bakit. Matigas ang boses ni Jasmine. Hindi mo ba alam na inayos na ng kumpanya ang audition para kay Snow? Bahagyang ngumiti si Luna. At ano naman ang kinalaman nito sa akin? Si Snow ba ang nag-utos sa'yo na pigilan ako? Huwag mong sabihin na natatakot siyang maaga ko ang role niya. Hindi nga ako sikat, di ba? Ikaw. Aagaw ng role ni Snow. Napakalakas ng loob mo. Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras ang sarili mo. Alam mo bang nag-invest ng 30 milyon ang pamilya Windsor sa pelikulang ito? Siguradong si Snow na ang makakakuha ng papel. Kung sigurado na, bakit ka natatakot? Dahil ako ang manager mo, kailangan mong sumunod sa akin. Sabi ni Jasmine na parang iyon ang batas. Napangisi si Luna. Aba, alam mo palang ako ang alaga mong artista. Luna, wala akong oras makipagtalo sa'yo. Kung ayaw mong makinig, huwag mo akong sisihin kung gumamit ako ng puwersa. Pagkasabi noon, bago pa makapag-react si Luna, isang matinding tulak ang naramdaman niya mula sa likuran. Hindi siya nakapaghanda, kaya napasok siya sa isang storage room sa sulok. Kasabay nito, kinuha rin ang kanyang cellphone. Bang! Malakas na bumagsak ang pinto at unti-unting lumayo ang mga yabag sa labas. Alam niyang walang saysay ang sumigaw, kaya nanahimik siya. Dahan-daang umupo sa sahig habang nakasandal sa pinto, may malamig na ekspresyon sa mukha. Nang una siyang pumasok sa kumpanya, medyo maingat pa si Snow at pinapagawa lang siya ng mga papel ng kontrabida sa tulong ni Jasmine. Pero ngayon, lumalampas na ito sa linya. Ganoon na lang kadaling gumamit ng ganitong mababang klaseng taktika. Kung hindi niya makuha ang role na ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa Starlight Entertainment. Habang gulong-gulo ang isip niya, may narinig siyang mahina at pamilyar na tunog.
Daga. Sinundan niya ang pinanggalingan ng tunog at napahinto. Sa likod ng isang stack ng mga kahon, may nakita siyang isang bata. Mga 4 o 5 taong gulang lang ito, makinis ang balat at mukhang isang maliit na porselanang rebulto. Mukha itong isang malambot na ban, pino, maputi, at inosente. Ngunit sa kabila ng kanyang inosenteng mukha, nanginginig ito sa sulok, nakatitig sa kanya gamit ang malalalim nitong mata na punong-puno ng pag-iingat at takot. Bakit may bata sa storage room ng isang bar? Sino bang matinong magulang ang magdadala ng bata sa ganitong lugar? Hey, Little Bun, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Tumakas ka ba? May nagsara rin ba sa'yo rito? Mahilig ka ba sa candy? Paulit-ulit siyang nagtanong, pero hindi sumagot ang bata. Sa halip, lalo lang itong nanginag, parang isang maliit na hayop na takot na takot. Napabuntong hininga si Luna. Bahala ka, wala naman siyang balak alamin pa ang sitwasyon ng bata. At kaya naman, nanatili silang tahimik sa magkabilang sulok ng madilim na silid. Biglang kumurap ang bamilya sa itaas nila. Sandaling lumiwanag, bago tuluyang namatay ang ilaw. Sa kadiliman, may narinig siyang mahinang tunog. Matapos makinig ng ilang segundo, napagtanto niyang tunog ito ng nangangatog na mga ngipin. Takot ka sa dilim. Huminto saglit ang tunog, bago lumakas palalo. Napangiti si Luna. Grabe naman, ang duwag pala. Tumayo siya, pinagpag ang kanyang damit, at lumapit sa Little Bun. Ang Little Bun ay takot na takot sa kanya at napakaputla ng mukha. Ngunit hindi alintana ni Luna ang kanyang reaksyon. Umupo siya sa tabi ng bata at hindi gumawa ng anuman, agad na pinaikit ang kanyang mga mata at natulog. Magdamag siyang pinilit ng kanyang manager na si Jasmine na sumama sa mga tao at mag-inom. Ngayon, halos pumutok ang kanyang ulo sa sakit. Matapos ang ilang oras, nagising si Luna at nakaramdam ng init sa gilid ng kanyang binti. Nang tingnan niya ito, nakita niyang nakayakap ang Little Bun sa tabi ng kanyang binti, at hawak pa nito ang dulo ng kanyang shirt. Hindi napigilan ni Luna na ngumiti. Noong nasa probinsya pa siya, may alaga siyang pusa. Napakaitim ng kutis at takot na takot sa tao. Tumatalon ito palayo sa kahit sinong tao. Pero, kapag hindi mo ito pinansin, magaan ang loob at tinitingnan kang hindi banta. At kapag nangyari yon, aakitin ka nito at dahan-daang lalapit, minsan pa nga ay hihiga sa iyong kandanggan. Parang ganito ang Little Bun. Kapag iniisip niya, nagmistulang pusa ang bata sa mga mata niya. Ngumiti si Luna at para bang may kasamang kilig. Hindi napigilan ang sariling mag-abot ng kamay at himasin ang malambot nitong ulo. Ngunit sa isang dakol ng paghipo, napansin niyang parang may kakaiba. Bakit ang init ng noo nito? May lagnat ka ba? Ang nararamdamang alalahanin ni Luna ay mas tumindi, hindi siya pwede magtagal dito, at si Jasmine ay siguradong iiwan siya dito hanggang matapos ang audition bukas. Kung hindi mabigyan ng pansin ang bata at magpatuloy ang lagnat nito, magiging delikado. Habang naiisip ang oras, napansin niya na may kakaibang liwanag sa kwarto. Nawala na ang ilaw dahil nasira ang bamilya, pero may liwanag na patuloy na pumapasok sa maliit na bintana. Tumangala siya at nakita ang isang maliit na skylight na nagbibigay liwanag. Pinagmasdan ni Luna ang paligid ng storage room at nang makita ang isang hagdang-hagdang paleta, agad itong nilapitan. Little Bun, halika, tutulungan kita. Tumugon ang bata at ngumuso, ngunit mariin itong tinanggihan sa pamamagitan ng pag-shake ng ulo. Naintindihan ni Luna ang ibig sabihin ng bata, ngunit ngumiti at pinisil ang pisngi nito. Tapat ka rin pala. Gusto mong magdusa kasama ko. Kung ikaw ang makakalabas, maghanap ka ng tulong para sa akin. Tumingin pa si Luna sa bata, ngunit nang makita niyang nag-aalangan ito, binuhat na niya ito at itinulak sa hagdang-hagdan. Bilis, kung lalaki ka, huwag kang mag-atubili. Ako ang bahala sa ilalim. Pagkatapos ng ilang saglit, sa wakas ay nailabas din ang bata. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, nakaramdam si Luna ng matinding pagkahilo. Nang mawalan ng lakas, nawalan siya ng kontrol at nahulog mula sa hagdang-hagdan. Habang tumitingin mula sa gilid ng bintana,
nakita ng Little Bun ang nangyari. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot na umakyat sa mukha ng bata, mula sa dating walang buhay na hitsura nito, nag-iba ang anyo ng bata na puno ng pangamba. Habang pilit tumatayo ni Luna, naisip lang niyang sabihin, "Go." Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ang mukha ni Luna ay mapatla at malupit na parang basag na salamin, ngunit hindi pa rin matitinag ang kagandahan nito. Lalo na ang mga mata niyang naglalaman ng buhay at kislap ng mga bituin sa langit. Hindi na siya ang dating batang babae sa probinsya na mahina at hindi na siya ang ugly duckling. Ngunit anong silbi nun ngayon? Napangiti siya, ngunit sa ilalim ng ngiti ay may pait na pananaw. Bago mangyari ang kanyang paghihiganti, dito siya mamamatay. Ngunit bago siya mamatay, at least nakatulong siya sa bata. Kung hindi namatay ang kanyang anak noon, siguro ganito ang edad nito. Matapos ang ma-aksident ng kotse, 5 taon ang nakalipas. Dahil sa kahihiyan, ipinadala siya ng pamilya Windsor sa isang unibersidad sa Amerika na tumatanggap ng mga anak ng mayayaman na magulo ang buhay, iniwan siyang mag-isa para magtaguyod ng sarili. Nag-withdraw siya mula sa unibersidad at nag-aral sa University of South California, halos mabaliw sa paghahangad ng lahat ng klase ng kaalaman. Dahil gusto niyang talunin si Snow, at ibalik ang lahat ng nawala sa kanya. At ang pinakamahalaga, ang pag-arte, iyon ang pinakamalaking pangarap ng buhay niya. Pagbalik niya sa bansa, gamit ang mukha at solidong kasanayan sa pag-arte, nahanap siya ni Jasmine Lee, at pumasok sa pinakamalaking kumpanya sa industriya, ang Starlight Entertainment. Dapat sana'y maliwanag ang kanyang hinaharap, ngunit sinundan siya ni Snow at ginagamit si Jasmine para gulangan siya at pigilan siya mula sa lahat ng direksyon. Kabanata 2. Kasabay ng mga pangyayari sa reception room ng Eaton Bar, mabigat ang hangin sa paligid. Nakatayo ang boss ng bar, ang mga manager, security, at lahat ng kaugnay na staff, sa isang linya, lahat ay puno ng takot. Ang mga mukha nila'y nagpapakita ng matinding kaba, parang anumang oras ay may malaking sakuna silang haharapin. Dahil ang anak na lalaki ni Lucas Ford ang mahalagang anak ng Ford Corporation, ay nawawala sa kanilang bar. Sa sofa, malamig ang mukha ni Lucas, tulad ng isang estatwa ng yelo, wala ni isang emosyon ang makikita. Subalit, ang bigat ng presensya niya ay dumapo sa bawat isa, dahilan upang manghina ang mga tuhod ng mga tauhan at pamatak ang mga pawis sa kanilang noo na parang ulan. Walang sino man ang naglakas loob magsalita. Isang binatang lalaki ang nakaluhod sa harap niya, puno ng luha at sipon ang mukha. "Kuya, pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko sana dinala si Little Treasure sa bar. Kung may nangyaring masama sa kanya, hindi ko na kayang mabuhay pa." Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagbasag ng buto ay nagdulot ng kilig sa katawan ng lahat, at ang bawat isa ay napatigil ng kaunti. Hinawakan ni Lucian ang kanyang dibdib at umubo ng malakas, bago siya agad na gumapang pabalik at muling lumuhad ng tuwid. Habang nangyayari ito, ang mga magulang nila ay nasa ibang bansa pa, at hindi pa naririnig na nawawala si Little Treasure. Kung malaman nila ito, tiyak hindi matatapos sa isang sipa mula sa kanyang nakakatandang kapatid, baka pati balat niya ay matanggal. Ang puso ni Lucian ay tila naging abo, puno ng kahihiyan. Bigla, may narinig silang katok sa pinto ng reception room. Binuksan ito ng mismong boss ng bar, na pinakamalapit sa pinto, at nakita niyang walang tao sa labas. Pero habang siya'y nakatungo, nagulat siya nang makita ang isang bata. Little Prince. Si Little Treasure. Diyos ko. Little Treasure. Ang mahalagang anak ni Tito. Saan ka nagpunta? Dali-daling tumayo si Lucian mula sa sahig at niyakap si Little Treasure, sobrang emosyonal na napaiyak. Ang mga tao sa kwarto ay nagpakita ng mga ekspresyon ng kaligtasan mula sa kamatayan. Naglakad si Lucas ng ilang hakbang patungo sa pinto, at hinablat ang kwelyo ni Lucian at itinulak siya palayo. Lumuhad siya sa harap ng kanyang anak, ano ang nangyari? Pagkakita ni Little Treasure na malapit na si Lucas agad niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama at sabayang turo sa isang direksyon,
na parang gustong magsabi ng, halika. Nang makalapit si Lucas, naamoy niya ang matapang na amoy ng alak mula sa katawan ng bata. Ngunit may isang bahid ng amoy na tila bulaklak na sumibol sa glacier. Ang malamig na bango ay may kakaibang pamilyaridad, na nagdulot sa puso niya ng hindi inaasahang kabog. Nakatingin si Lucas kay Little Treasure, ngunit hindi siya gumalaw. Tumuro si Little Treasure sa isang direksyon at nagbigay ng mahihinang tunog na tila nag-aalala. Kinuha ni Lucas ang anak at agad silang naglakad patungo sa direksyon na tinuturo ng bata. Nakatingin naman ang mga tao sa likod, kasama na si Lucian, at nagpalitan ng mga titig bago sumunod. 5 minuto ang lumipas, tumigil sila sa harap ng isang storeroom sa top floor. Inilihis ni Little Treasure ang kanyang katawan mula sa tatay at mabilis na kinalampag ang pinto ng imbakan, halatang nagmamadali at puno ng pagkabahala. Little Treasure, anong nangyayari? Anong nasa loob? Nalilitong tanong ni Lucian. Sumagot si Lucas na parang walang pakialam. Buksan ang pinto. Oo, oo, oo. Tumango ang boss ng bar, pagkatapos ay tinawag ang manager na babae sa kanyang tabi. Manager Yen, anong hinihintay mo? Buksan mo na ang pinto. Nasaan ang susi? Buksan ang pinto. Nabigla ang manager na babae. Nako, nandoon pa si Luna. Pinangako niya kay Jasmine na hahayaan siyang manatili roon hanggang matapos ang audition. Ngunit paano siya tatanggi kay Mr. Lucas Ford at sa boss ng niya? Hindi siya makatanggi. Nanginginig siya sa takot pero kailangan niyang ibigay ang susi upang buksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Luna na nakahiga sa sahig, walang malay. Anong nangyayari? Bakit may babae dito? Sumabog ang galit ng boss. Hindi ko alam. Wala namang tao dito nung huling tingin ko. Pinipigilan ng manager na babae ang kanyang konsensya at ipinaliwanag. Agad. I rescue na yang babae. Nang magsimulang lumapit ang iba kay Luna, mabilis na hinarang ni Little Treasure ang katawan niya sa ibabaw ni Luna, ang mukha'y puno ng galit at hindi pinayagan ang sino man na lumapit. Presidente Ford, ito. Wala nang magawa ang may-ari ng bar, hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang sitwasyong ito. Malamig na tiningnan ni Lucas ang babaeng manager na may guilty na ekspresyon, pagkatapos ay nilingan ang hagdan sa ilalim ng skylight sa kisame, na sapat ang laki para makadaan ang isang bata. Halos mahulaan na niya kung ano ang nangyari. Iwinagayway niya ang kamay at pinapaalis ang lahat, saka lumapit at kinuha ang babae sa kanyang mga bisig. Habang hawak niya ito, bumalik ang malamig na amoy na naramdaman niya kanina, at ngayon ay mas ramdam pa. Nang makita ni Little Treasure na kinuha ni Lucas ang babae, hindi siya tumutol, pero makikita sa mukha niya ang hindi pagkadisgusto. Para bang nagsasabing kung hindi siya maliit, siya na sana ang mag-aalaga sa babae. Sa First People's Republic Hospital sa West City. Nang magising si Luna, kinabukasan na. Pagdilat ng mata, nakita niyang may isang lalaki na nakaupo sa isang upuan malapit sa bintana. Nakadekwatro ang mga binti, nakasuot ng slim fit na suit na nagpapakita ng malapad niyang balikat at manipis na bewang. Nakakamisete siya na may mga butones hanggang itaas ng kwelyo. Bahagyang tinatamaan ng sinag ng araw, ngunit tila nababalot ang katawan niya ng lamig. Ang itsura niya ay parang isang hari mula sa nakaraang panahon. Napansin ng lalaki na tinitingnan siya nito, kaya inangat niya ang ulo at tiningnan niya ito ng malalim, parang matalim na titig na tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang titig niya ay nakakatakot, parang isang matalim na kutsilyo na hinihimas ang bawat bahagi ng katawan niya. Para siyang nanginginig. Nagdesisyon si Luna na huwag magpatalo. Ayaw niyang magpadaig sa estrangherong ito at sa nakakainis niyang titig. Tanong siya, Ginoo, paano ako napunta dito? At nakita ba ninyo ang isang batang lalaki? Mukhang 4 o 5 taon, hindi mahilig magsalita, maputi, malambot at cute. Cute. Itinaas ng lalaki ang kilay sa kanyang sinabi at saka tinignan ang gawing kanan niya. Ang tinutukoy mo ba ay si Little Treasure? Sinundan ni Luna ang tinutukoy niya at nakita ang isang batang natutulog sa maliit na kama sa tabi niya. Oo, siya nga. Ang pangalan niya ay Little Treasure.
Huminga ng maluwag si Luna at tinapik ang noo ni Little Treasure. Wala na siyang lagnat. Hindi nagtagal mula nang matulungan niyang makatakas ang bata, nagsimula siyang makaramdam ng konting panghihinayang. Ang bata ay napakabata pa at may lagnat sa isang magulong lugar tulad ng bar, paano kung may nangyaring masama sa kanya? Tumingin siya kay Ice Statue. Kayo po ba ang? Nang lumabas ang mga salitang iyon, napagtanto ni Luna na hindi na niya kailangang itanong. Ang lalaki at ang bata ay halos magkakapareho. Malinaw na mag-ama sila. Sumagot ang Ice Statue, Ama. Hay, magandang babae, gising ka na. Ako ang tiyuhin ni Little Treasure. Bigla, lumapit ang isang malaking mukha sa kanya, kaya umatras siya ng kaunti hanggang makita ang mukha ng lalaki. Lucian Ford. Siya ang pangalawang anak ng Ford Corporation, ang boss ng Glory World Entertainment, at isang kilalang playboy. Isa siya sa mga madalas mapag-usapan sa media kaysa sa ibang mga artista. Hinding-hindi niya malilimutan ang mukha nito. Kung ang Ice Statue ay ama ni Little Treasure, at si Lucian ay tiyuhin ni Little Treasure. Ibig sabihin ay ang Ice Statue ay si Lucas Ford, ang nakatatandang kapatid ni Lucian Ford. Si Lucas Ford ay isang kilalang tao sa Central City, parang isang hari na walang korona. Kaya pala, ang batang nailigtas niya ay ang misteryosong anak ni Lucas Ford, ang sikat na gintong prinsipe. Kabanata 3. Pinagmasdan ni Lucas ang babaeng nakahiga sa kama, waring sinusuri kung totoo ba ang pagkagulat sa kanyang mukha. Matapos ang matagal na katahimikan, tila napaniwala rin siya na hindi alam ni Luna ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Little Treasure. Sa wakas, nagsalita siya ng malamig, anong pangalan mo? Ha? Ano? Luna Windsor. Tumango lamang ito at muling nagsalita na ikinabigla ng husto ni Luna. Anong kalihiling mo? Ha? Anong hiling? Hindi mo ari ni Luna kung saan nanggaling ang tanong na iyon. Gusto kang pasalamatan ng kapatid ko sa pagsadyap mo kay Little Treasure. Sinabi niyang maaari kang humiling ng kahit ano. Si Lucian ay may ekspresyong para bang sinasabing, jackpot ka ngayon. Nang marinig iyon, mabilis na nag-isip si Luna bago maingat na sumagot, hindi mo na kailangang magpasalamat. Totoo ngang sinagip ko si Little Treasure, pero siya rin ang nagligtas sa akin. Kung hindi siya lumabas para humingi ng tulong, baka nakakulong pa rin ako roon hanggang ngayon. Kaya patas lang tayo. Bagamat maswerte siyang nailigtas ang munting prinsipe, paano naman siya magkakaroon ng lakas ng loob na tumanggap ng gantimpala? Ang mas mayayamang tao ay mas nagiging paranoid sa mga taong maaaring may masamang balak sa kanila. Lalo na't ang pinag-uusapan dito ay ang super yaman at makapangyarihang pamilyang Ford. Maswerte na nga siyang hindi siya pinagbibintangan na siya mismo ang nag-utos ng lahat ng nangyari. Hindi ba't kanina lang, parang tinitinangnan pa ni Lucas kung dapat ba siyang pagdudahan. Upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap, mas mabuting tapusin na lang ang usapan ng patas. Akala ni Luna na ayos lang ang sagot niya, ngunit nanatiling hindi maganda ang ekspresyon ni Lucas, dahilan para makaramdam siya ng kaba. May nasabi ba siyang mali? Bakit parang ang sama ng tingin nito sa kanya? Kuya, huwag kang naman ganyan. Naiintindihan naming gusto mong suklian ang utang na loob. Pero kung hindi alam ng iba ang sitwasyon, baka akalain nilang gusto mong maghayganti. Hindi matiis ni Lucian na makita ang isang dalagang takot na takot, kaya sumingit siya upang basagin ang tensyon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Luna, ayaw lang talaga ng kapatid ko na may utang na loob siya sa iba. Kaya humiling ka na lang. Huwag ka nang mahiya. May mga taong pinipilit pang humiling. Napangiwi si Luna. Hindi ako nahihiya, sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyong. Hindi na kailangan. Malamig at diretso ang sagot ni Lucas. May bakas na ng pagkainip sa kanyang mukha. Si Lucian ang nagpaliwanag, may CCTV sa stockroom ng bar. Napanood ko na, pumasok si Little Treasure doon ng kusa. At tungkol naman sa'yo, inamin na ng manager ng bar na siya ang nagkulong sa'yo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka namin pinaghihinalaan. Dahil sinagip mo si Little Treasure, humiling ka na lang.
Ayos, balik na naman tayo sa umpisa. Wala nang nagawa si Luna. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Lucas, lakas loob niyang sinabi, paano kung pera na lang? Ang mayayaman naman, mahilig namang tapusin ang usapan sa pamamagitan ng pera, di ba? Siguradong isa si Lucas sa mga taong gustong tapusin ang problema sa pera. Kung hindi siya hihingi ng pera, baka isipin nilang may mas iba pa siyang gustong makuha tao, halimbawa. Pero sa halip na matuwa, lalo pang dumilim ang mukha ni Lucas. Halos maluha na si Luna. Ano ba tong lalaking to? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi ka mamamatay kung magsasalita ka ng maayos. Si Lucian, na tila tagapagsalita ng kanyang kuya, ay napaubo bago nagsalita. Sa tingin ng kuya ko, masyadong insulto kung pera lang ang ibibigay niya sa'yo. Sa isip ni Luna, okay lang. Insultuhan mo na lang ako sa pamamagitan ng pera. Dahil sa kakaibang sitwasyon ng pamilya Ford, hindi niya talaga maisip kung ano ang dapat niyang hilingin. Halos mauwi na sa deadlock ang usapan nang biglang magsalita si Lucas. Pakasalan mo ako. Nanigas si Luna sa narinig. Ilang segundo siyang tulala bago halos mabilawkan sa sariling laway, ha? Ano? Anong sinabi mo? Nang sa wakas ay maibalik niya ang hininga niya, agad niyang nilinggan si Lucian na parang nagmamakaawang tulungan siyang intindihin ang sinabi ng kapatid nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagulantang maging si Lucian ay natulala rin. Kuya, anong ibig mong sabihin? Kahit ako hindi ko kayang maintindihan ang sinabi mo. Biglang nagliwanag ang isip ni Luna. Halos hindi makapaniwalang nagtanong siya, huwag mong sabihin gusto mong suklian ang ginawa ko sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo dahil sinagip ko ang anak mo. Bahagyang tumanggaw si Lucas. Matapos mag-isip ng sandali, idinagdag niya, pwede mong tingnan sa ganoong paraan. Pakiramdam ni Luna ay parang nasa panaginip siya habang nakatitig sa lalaking parang yelong walang emosyon, na walang kahirap-hirap na nagsabi ng isang nakakagulat na bagay. Mahina niyang hinawakan ang kanyang noo, Doktor. Nasaan ang doktor? Pakiramdam ko'y nataman ang ulo ko sa pagbagsak, mukhang nagkakaroon ako ng mga guni-guni. Sa tabi niya, inosente ang ekspresyon ni Lucian. Hindi naman ako nahulog pero parang may tama na rin ang utak ko. Sa sandaling iyon, gaano man katibay ang puso ni Luna matapos malampasan ang di mabilang na pagsubok, hindi niya matanggap ang realidad sa harap niya. Isang maliit na bata lang ang iniligtas niya, at ngayon gusto siyang bayaran ng ama nito gamit ang sarili niyang katawan. Kung ibang lalaki lang ito, ayos lang. Kung sobrang gwapo naman, maaari pa niyang ituring na isang romantikong kwento. Pero ang pinag-uusapan nila ay si Lucas. Si Lucas Ford. Sa hitsura, masasabi naman niyang may hitsura siya, pero anong klase ng tao si Lucas? Siguradong nakakita na ito ng daan-daang walang kapantay na kagandahan. Kung nagustuhan lang siya nito, baka hindi na siya ganoong magulat. Kung gusto lang siyang paglaruan matapos makita ang mukha niya, maiintindihan pa niya. Pero ang sinabi nito ay, pakasalan mo ako. Ito na ang tunay na horror story. Ang pinakanakakagulat sa lahat. Hindi ka ba? Bakla, walang preno niyang naibulalas. Buwahahaha, halos mahulog sa kakatawa si Lucian. Samantala, dumilim ang mukha ni Lucas na parang nasunog na kaldero. Agad na bumalot sa buong silid ang nakakapasong presensya niya. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay nagawa ni Lucian na pigilan ang kanyang tawa. Kung bakla ang kuya ko, saan galing si Little Treasure? Edi surrogacy, artificial insemination. Sagot ni Luna na parang napaka-logical ng iniisip niya. Kung bakla ang kuya ko, bakit niya gustong bayaran ka gamit ang sarili niyang katawan? Para pagtakpan ang totoong sekswalidad niya. Hahaha. Bro, hindi na kita matutulungan dito. Napatingin si Luna sa dalawang magkapatid at nagdududang bumaba ang tingin niya mula ulo hanggang paa ng dalawa. Narinig ko rin kasi na kayong dalawa. Umubo si Lucian sa pagkagulat hanggang sa muntik na siyang mabilawkan. Ano? Huwag naman. Grabe naman yung taste na yan. Kahit na masyado akong gwapo para sa mundo at pwedeng-pwede ako sa parehong lalakit babae. Sa sandaling iyon,
Tumayo ng dahan-dahan ang lalaking nasa sentro ng bagyo. Ang mahahaba niyang binti ay marahang lumakad palapit kay Luna. Lucian, ilabas mo si Little Treasure. Ha? Kuya, anong gagawin mo? Maingat na inayos ni Lucas ang cuff ng kanyang manggas bago malamig na sumagot, patutunayan ko kay Miss Windsor ang tunay kong sekswalidad. Nang makita ang madilim nitong ekspresyon at ang matalim nitong tingin na parang gusto siyang lamunin ng buo, napaatras si Luna sa kama hanggang sa mahulog siya pababa. Mabilis siyang sumiksik sa likod ni Little Treasure, handa nang tumalon sa ilalim ng kama kung kinakailangan. Mr. Ford, hindi ako ang nagsimula nito. Narinig ko lang to kung saan. Bakit hindi nyo tanungin kung sino ang nagsimula ng chismis? At isa pa, hindi nyo na talaga ako kailangang pasalamatan. Kung talagang gusto nyo akong pagbigyan ng isang kahilingan, ang hiling ko ay huwag nyo na akong pilitin pang humiling. Pasensya na, may mahalaga akong audition mamaya. Kailangan ko nang umalis. Magkita na lang tayo kung nakatadhana, okay. Mabilis niyang dinagsa ang kanyang mga salita at nagmadaling umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, dumagundong ang malamig na tinig ni Lucas mula sa likuran niya. Sa tingin mo papayagan kitang umalis? Nanlamig ang buong katawan ni Luna. Ito na ang katapusan ng buhay ko. Pagkalipas ng ilang segundo, sa gitna ng kanyang kaba, inabot sa kanya ni Lucas ang isang papel at panulat. Maaari bang sulatan mo ng mensahe si Little Treasure? Para hindi siya mag-alala kapag nagising siya. Ganun lang. Buhay pa ako. Oo. Walang problema. Kahit 10,000 salita pa. Laking ginhawa ni Luna habang mabilis na sinulat ang mensahe. At matapos niyang magsulat, bago pa may mangyaring kakaiba, mabilis siyang tumakbo palabas. Habang pinapanood ng lalaki ang papalayong figure, may lalim ang tingin niya parang isang mandaragit na natatakan na ang kanyang biktima. Nang tuluyang mawala si Luna, agad na lumapit si Lucian sa kanyang kuya na may kinikilig na ekspresyon. Kuya, nananaginip ba ako? Gusto mo talaga si Luna? 32 taon ka na. Akala ko matatapos na ang pasensya mo at hindi ka na magkakagusto sa kahit sinong babae. Maging ako, na kapatid mo, nagduda na kong. Bago pa niya matapos ang sinasabi niya, malamig na siyang pinukol ng tingin ni Lucas, tumahimik ka. Okay. Si Lucian, na puno ng katanungan, ay halos di mapakali sa sobrang kuryosidad. Gusto pa niyang magtanong ngunit minabuti na lamang niyang manahimik. Kabanata 4. Rush hour noon kaya napakabigat ng trapiko. Nang makarating si Luna, huli na siya. Habang lumalabas mula sa gusali ng audition sina Jasmine at Snow, abot tainga ang kanilang mga ngiti. Pinalibutan sila ng mga taong bumabati sa kanila. Mula sa malayo, nakita ni Snow si Luna na pawis at nagmamadaling tumakbo papasok ng gusali. At tulad ng 5 taon na ang nakalipas, ganoon pa rin ang tingin sa kanya ni Luna. Tingin ng isang Diyos ang nakatingala sa isang langgam. Sa likod niya, nag-iiwan ng alikabok, mayabang na sumakay si Snow sa kanyang minivan at umalis. Samantala, mabilis na tumakbo si Luna papasok ng gusali. Hindi pa huli. Bigla siyang napatigil nang mabangga niya ang isang grupo ng mga taong masayang nag-uusap habang naglalakad palabas. Sila ang mga panel judges para sa audition ng Land Under Heaven. Pasensya na po, nahuli ako. Taos-pusong yumoko si Luna. Dahil hinarang niya ang kanilang daraanan at bigla silang napatigil, nagpalitan ng tingin ang ilang hurado halatang naiinis. Walang may gusto sa mga taong hindi marunong dumating sa tamang oras. Diretsyong sinabi ng assistant director, tapos na ang audition. Ano pang silbi ng pagmamadali mo? Ang mga kabataan ngayon, pabaya na talaga. Hindi po ako nandito para sa lead role. Mabilis na sagot ni Luna. Oh, hindi ka para sa female lead. Ano ang in-audition mo? May interes na tanong ng screenwriter. Nandito po ako para sa supporting female lead, bilang Gongsun Lee. Ayon sa pagkakaalam ko, hindi pa po kayo nakakahanap ng tamang artista para sa papel na ito sa huling audition. Itinaas ni Luna ang kanyang ulo, hindi pa man nakakabanggit ng sagot ang screenwriter. Sa sandaling iyon, tahimik na namayani ang paligid sa loob ng 5 segundo.
Maging ang mahigpit na assistant director ay tila napahanga. Sa kanyang harapan, isang dalaga ang nakatayo, may mapupulang labi, mapuputing ngipin, mahabang buhok na abot baywang, at isang pulang bestida na lalong nagbigay diin sa kanyang kagandahan sa halip na lumunin ito. Walang anuman siyang nakatayo roon, pero parang nasa loob siya ng isang kagubatang balot ng mist. Isang mahiwagang espiritu na may 1,000 taong pagninilay. Isang pares ng mata na may kakayahang bihagan ang sinuman, mahuhulog sa isang walang katapusang tagsibol ng alindog. Sa kabila ng kanyang anyong espiritu, siya rin ay parang isang diwata hindi pa kailanman natapakan ng mundo. Napukaw lamang ang lahat mula sa tila panaginip nang sa wakas ay nagsalita si Director Gozon. Ano ang pangalan mo? Luna Windsor po, mahinahong sagot niya. Nagpalitan ng tingin sina Director Gozon, ang Assistant Director, Screenwriter, at Producer. Pagkatapos, muling nagsalita ang Direktor, parang pamilyar ka. Isa ka sa mga artista ng Starlight, hindi ba? Pwede ka nang umuwi at maghanda. Sa'yo na ang supporting female lead. Aabisuhan ka namin sa simula ng shooting. Maraming salamat po, Direktor. Maghahanda po ako ng mabuti. Muli siyang yumoko bilang pasasalamat. Ang tanging target ni Luna ay ang supporting female lead. Sa loob ng 3 buwan, inaral niyang mabuti si Gongsun Lee. Ang kanyang katauhan, ang kanyang kasaysayan. At ngayong harap-harapan na, sapat ang isang tingin para mapahanga niya ang mga hurado. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kanyang pagkalit, nagtagumpay siya. Pagkaalis ni Luna, huminga ng malalim si Director Gozon at natawang umiling. Ang tagal nating naghanap, pero nang huminto na tayo, saka natin nahanap ang perpektong artista. Ang baba ng tingin sa kanya ng Starlight Entertainment. Kung pagbabasehan lang ang mga nagawa niyang proyekto, hindi ko siya kinonsidera para sa lead role. Pero hindi ko akalaing mas maganda pa siya sa personal kaysa sa mga litrato niya. Ni hindi maitago ng screenwriter na si R.C. Lopez ang kanyang pananabik. Ang pinakamahalaga, ang aura niya. Ang titig niya kanina, sobrang akma. Si Gongsun Lee ay isang matuwid na general bago siya naging sanhi ng pagbagsak ng isang kaharian. Kayang maging marikit at mapanokso, ngunit hindi kailanman magiging bastos. Lahat ng ibang auditionees ay parang mga babaeng nagtatrabaho sa isang brothel. Halos sumabog ako sa inis. Haha, huwag kang magalit, natatawang sabi ng producer. Sa wakas, nahanap na natin ang Gongsun Lee na matagal na nating hinihintay. Samantala, sa West City, sa First People's Hospital. Sa loob ng VIP room kung saan nakakonfine si Little Treasure, gulong-gulo ang sitwasyon. Ang maliit na bata ay nakaupo sa gilid ng bintana, nakayapak, at umiiyak ng ubod lakas. Kahit anong pilit ng mga doktor at nurse na kumbansihin siya, hindi siya bumababa. Si Lucian naman, animoy isang tanga na sinusuyo ang bata na parang pinakamamahal na prinsepe. Pero kahit anong gawin niya, deadma lang si Little Treasure. Dahil walang magawa, tinawagan niya ang kanyang kuya. Si Lucas ay kaka-rating pa lang sa kumpanya, pero sa sitwasyong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik. Brother, buti nandito ka na. Kanina lang, okay pa si Little Treasure, pero bigla na lang siyang nagwala. Anong nangyari? Tanong ni Lucas sa mababang boses. Hindi ko rin alam. Pagkagising niya, parang may hinahanap siya kung saan-saan. Inisip ko na baka si Luna ang hinahanap niya, kaya sinabi kong huwag na siyang maghanap kasi umalis na ang pretty lady. Pagkasabi ko nun, bigla siyang nagwala. Alam kong gusto niya si Luna, pero hindi ko in-expect na ganito siya kaapektado. Matagal na rin mula noong huling beses na nagpakita si Little Treasure ng ganito katinding emosyon. Pagkarinig nito, dumiretso si Lucas papunta sa anak niya. Pero nung makita siya ng bata, agad itong umatras na parang nag-iingat. Kitang-kita sa mga mata nito ang pag-aalinlangan at pagtutol, kahit na ama siya, hindi siya basta susundin nito. Tumigil si Lucas sa 3 hakbang mula kay Little Treasure at mahinahong nagsalita. Nung sinabi ng tito mo na she left, yun lang ang ibig niyang sabihin. Wala siyang sakit, kaya umuwi na siya. Hindi siya namatay.
Hindi ito katulad nung umalis ang lola mo at hindi na bumalik. Naiintindihan mo. Kapag sa ibang tao, hindi ganito kahaba ang pasensya ni Lucas, pero kapag kay Little Treasure, handa siyang magpaliwanag ng maayos. Halos malaglag ang panga ni Lucian. Are you kidding me? Dalawang salita lang sinabi ko, she left, tapos kung ano-ano na ang inisip niya. Si Milan mismo kasi ang nakakita kay Luna nang mahulog ito, kaya natural lang na matakot siya. Dahil sa stress, hindi na nakakapagtakang maling akala ang pumasok sa isip niya. Pagkarinig sa paliwanag ng ama niya, tumigil saglit si Little Treasure sa pagwawala. Pero hindi pa rin siya gumalaw. Yumuko lang at nagkulubong sa may bintana. Nakita ito ni Lucas kaya inilabas niya ang isang maliit na papel. She left this for you. Gusto mo bang basahin? Biglang gumalaw si Little Treasure, parang may na-trigger. Agad siyang tumangala at iniunat ang maliit niyang braso, senyales na gusto niyang buhatin siya ng ama. Hindi nakakibo ang sina Lucas at Lucian sa inasta ng bata, pati na ang mga doktor at nurse na naruroon at pinanunod lamang ang kanilang ginagawa. Nagkandaubos na ang energy nilang lahat sa pagpapakalma sa bata, tapos isang pirasong papel lang pala ang katapat. Dati, inisip ni Lucas na hindi na kailangan yung note ni Luna, pero ngayon, fully convinced na siya. Binuhat ni Lucas ang anak at dinala ito sa sofa. Pagkaupo, iniabot niya ang papel sa bata. Mabilis itong kinuha ni Little Treasure. Marunong na siyang magbasa kaya walang kahirap-hirap niyang naintindihan ang sulat. Darling, thank you for saving me. You're amazing. Mua. Pagkabasa niya nito, lalo na yung maliit na pusong iginuhit sa dulo, kumislap ang mga mata niya. May bahagyang pamumula rin sa kanyang pisngi. Kahit sinubukan niyang pigilan, hindi niya napigil ang ngumiti ng kaunti. Ang cute niyang tingnan. Nanlaki ang mata ni Lucian, parang nakakita ng multo. What the? Ngumiti siya. Hindi ko na maalala kung kailan ko siya huling nakitang ngumiti. Ano bang isinulat ni Luna? Sinubukan niyang sumilip, pero mabilis na itinago ni Little Treasure ang papel, parang kayamanang hindi pwedeng makita ng iba. Pero kahit sandali lang niyang nakita, sapat na para malaman ni Lucian na simpleng note lang yon, pero nagawa nitong mapasaya ng ganito si Little Treasure. Ibang klase si Luna. Tahimik lang na pinanood ni Lucas ang anak at may bahagyang ngiti sa labi. Pagkagising ni Little Treasure, agad siyang dinala ni Lucas pauwi. Ipinagpaliban din niya lahat ng trabaho niya sa kumpanya para manatili sa tabi ng anak. Kinagabihan, sa Platinum Palace, Villa No. 8. Tahimik at malamig ang atmosphere sa loob ng malaking bahay. Sa dining table, magkatapat ang mag-ama. Parehong seryoso, parehong walang emosyon. Eat your food, aniya sa anak. Nagbingi-bingihan lang si Little Treasure. I'm saying this for the last time. Wala pa ring reaksyon ang bata. Do you think this childish hunger strike will work on me? Parang monk sa meditation si Little Treasure, tahimik at parang walang naririnig. Nagtagisan ng titigan ang dalawa. Makalipas ang isang oras. Kinuha ni Lucas ang cellphone niya at tinawagan si Lucian. Send me Luna's address. At doon napatunayan na epektibo pala ang hunger strike laban sa kanya. As expected, mabilis nag-reply si Lucian at agad na ipinadala ang address ni Luna. Sinamahan pa ng isang mahabang text na puro chismis, pero dainad mo lang ito ni Lucas. Bago pa siya makalabas, nakita siya ni Little Treasure na kinuha ang kanyang jacket at car keys. Agad na sumunod ang bata, hakbang-hakbang sa tabi niya. Napabuntong hininga si Lucas at binuhat ang anak. Sa mababang tinig, nagbigay siya ng babala. There won't be a next time. Kabanata 5. Ang unang ginawa ni Luna, pagkauwi sa bahay ay matulog muna para mabawi ang mga oras ng tulog na nawala. Pagkagising niya, pumunta siya sa supermarket. Bumili siya ng mga sangkap at side dishes, pati na rin beer para sa hotpot. Matapos ang audition, maghahanda siya ng hotpot bilang selebrasyon sa bahay. Ngunit, ang kumain ng hotpot mag-isa ay parang pinakamalungkot na bagay na maaari niyang gawin. Pero sanay na siya, dahil mas madalas siyang mag-isa nitong mga nakaraang panahon. Habang nagsisimula na siyang magluto, may kumatok sa pinto.
Sino kaya ang bisita niya sa ganitong oras? Nagulat si Luna at nagduda, kaya nang binuksan ang pinto, nakita niyang si Lucas ang nakatayo sa labas, nakasuot ng eleganteng western suit, at may dark outer coat. Nasa mga bisig niya si Little Bun, at hawak niya ang isang makulay na basket ng prutas. Anong klaseng kakaibang kombinasyon ito? Mr. Ford, natutulala na tanong ni Luna, bakit kayo nandito? Mayroon ba kayong kailangan? Sumagot si Lucas sa isang mahinang tinig, sick visit. Sick visit. Bakit dumating siya ng ganitong oras, at kasama pa si Little Bun? Maliit lang naman ang sugat niya, buhay na buhay pa siya at masigla. Sobra naman kayong magpakumbaba, Mr. Ford. Pasensya na sa kalat, pasok kayo. Hindi agad nakapag-react si Luna, kaya binuksan niya agad ang pinto at tinanggap sila, sabay linas ng kwarto. Pinagtatanggal ang kalat sa sofa at isiniksik ang mga damit sa ilalim ng kama. Upo po kayo kung saan man kayo komportable, gusto nyo bang uminom ng kahit anong inumin? Okay lang ba ang green tea o gatas? Habang abala siya sa pag-aayos, pilit niyang iniisip kung bakit sila dumaan. Ngunit wala siyang maisip, dahil ang utak ni Lucas Ford ay sobrang lalim. Kahit ano na lang, tumango si Lucas, na parang commander na tumugon sa isang sundalong nag-report ng sitwasyon. Wala nang magawa si Luna kundi ipagpatuloy ang pag-aasikaso, nagpainit ng green tea para kay Lucas at gatas naman para kay Little Bun. Mahirap mag-adjust sa kabila ng espasyo, pero umupo si Lucas sa maliit na sofa habang si Little Bun ay nakaupo sa tabi niya. Magkamukha ang mag-ama, hindi lang sa hitsura kundi pati na rin sa ekspresyon. Wala ni isang salita. Ang sitwasyon ay naging awkward. Si Luna ay halos maluha na habang nakaupo sa tapat nila. Anong meron sa dalawa? Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, narinig ang mga tunog mula sa pot. Mabilis na nagsimula magumapaw ang amoy ng maanghang na sabaw. Para lang mabasag ang katahimikan, nagtanong si Luna, tapos na ba kayo kumain? Gusto nyo bang mag-hotpot na lang? Sabay na tayo. Okay, walang emosyong sagot ni Lucas. Tumango si Little Bun. Napatulala si Luna sa sagot ng dalawa. Nagpa-courtesy lang siya, tapos bakit parang ang dali nilang pumayag? Si Lucas Ford ay CEO at si Little Bun ay isang batang mayaman. Sigurado si Luna na nakatikim na sila ng lahat ng klaseng masasarap na pagkain. Bakit pa sila magpupunta dito para kumain ng hotpot sa isang simpleng bahay? Medyo nahihiya si Luna sa simpleng pagkain na inihanda. Pero since nasabi na niya, wala siyang magagawa kundi imbitahan sila sa hapagkainan at magdagdag ng 2 pares ng kubyertos. Yung soup na binili ko medyo maanghang, okay lang ba sa inyo? Tanong ni Luna. Okay lang. Sagot ulit ni Lucas at tumango lang ulit si Little Bun. Okay, kaya't pinagsama na nila ang mga sangkap at nagsimula na silang mag-hotpot. Hindi kumain ng marami si Lucas, siya ang nagluluto para sa kanila. Si Little Bun, sa kabilang banda, ay mahilig sa maanghang, kaya patuloy lang sa pagkain kahit na namamanhid na ang dila sa anghang. Napaisip si Luna, masama ba para sa bata kung sobra siyang kakain ng maanghang? Baka magka-problema pa siya kung may mangyari kay Little Bun. Hindi siya ganon ka-delicate. Inisip ni Lucas na hindi ito isang malaking problema. Nagtigil na si Luna sa pag-aalala at tinuloy na lang. Pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, nagsalita si Lucas, anong nangyari sa audition mo? Nagulat si Luna at tumigil saglit bago sumagot. Medyo smooth naman, kaya hotpot ang ginawa ko bilang selebrasyon. Itinaas ni Lucas ang baso na may lamang beer, congratulations. Hindi siya nakapag-isip na si Lucas Ford pa pala ang unang magpaparangal sa kanya. Dahan-daang itinapat ni Luna ang kanyang baso sa beer na hawak niya. Isang ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang sumilay sa kanyang mukha. Salamat. Sa sandaling lumitaw ang ngiti ng dalaga, bahagyang nayanig si Lucas. Tumingin si Luna kay Little Treasure na nasa tabi niya. Lalo na kay Little Treasure, sobrang nagpapasalamat ako. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako aabot sa audition sa tamang oras. Halika rito, darling, cheers tayo. Tumingin si Little Treasure sa kanyang baso ng gatas,
Pagkatapos ay sa beer ni na Luna at daddy niya. Bagamat may alinlangan, sa huli ay itinaas niya ang kanyang baso at nakipag-toast kay Luna. Pagkatapos, nilagok niya ng isang bagsakan ang natitirang gatas. Hindi napigilan ni Luna ang matawa sa kanyang seryosong hitsura. Para siyang batang marunong nang gayahin ang isang matanda na naglalasing. Habang kumakain, tumayo si Lucas at lumabas sa balkonahe upang sagutin ang isang tawag. Dali-daling lumapit si Luna kay Little Treasure at inabot ang kanyang beer. Hehe. Curious ka sa lasa. Sige na, tikman mo habang wala pa ang daddy mo. Pero isang maliit na higop lang, ha? Biglang kumislap ang mga mata ni Little Treasure na parang mga bituin sa madilim na langit. Dahan-dahan niyang inilapit ang baso at maingat na sumimsem. Kahit hindi niya nagustuhan ang lasa, hindi maitatangging masaya siya. Pagbalik ni Lucas, agad umayos ng upo si Luna na parang walang nangyari. Si Little Treasure naman ay mas profesional pa. Tahimik niyang ininom ang natitirang gatas, walang kahit anong reaksyon sa mukha. Mukhang walang napansin si Lucas, pero isang bahagyang init ang dumaan sa kanyang mga mata habang bumalik siya sa hapagkainan na may normal na ekspresyon. Magaganda ang mga gana nilang tatlo, at sa kabila ng dami ng sangkap na binili ni Luna, naubos nila ang lahat. Naisip na ni Luna na oras na para umuwi ang dalawa dahil medyo gabi na. Pero biglang kumidlat sa labas, sinundan ng malalakas na dagandong ng kulog at malalakas na bagzo ng hangin. Nakita niya kanina sa weather forecast na may paparating na malakas na ulan at bagyo ngayong gabi. Habang nakatitig sa malakas na ulan sa labas ng bintana, hindi maiwasang magpakita ng pag-aalala sa mukha ni Luna. Napatingin sa kanya si Little Bun at Lucas. Dahil sa mga titig nilang dalawa, wala na siyang nagawa kundi ang magsabi, mukhang delikado na bumiyahe pauwi ng ganitong oras, lalo na't kasama mo si Little Treasure. Baka gusto niyo munang manatili rito ngayong gabi. Formal lang ang alok ni Luna, dahil sigurado siyang hindi iyon tatanggapin ni Lucas. Pero ang kinalabasan. Okay, sagot agad nito. Tumango si Little Bun. Ha? Bakit sila pumayag ulit? Masyadong madali kausap si Lucas. Bakit parang kanina pa sila naghihintay na sabihin niya iyon? Pakiramdam ni Luna ay mababaliw na siya. At ganoon nga, nanatili sina Lucas at Little Treasure sa kanyang apartment. Ang unit na ibinigay ng kumpanya sa kanya ay hindi naman kalakihan, may isang sala at isang silid tulugan lang. Kaya naman, naging isang problema ang sleeping arrangements. Ako na lang sa sala ngayong gabi. Mr. Ford, okay lang ba sayo na matulog kasama si Little Treasure sa kwarto ko? Palitan ko lang muna ang bedsheet. Hindi, ako na lang sa sala. Ikaw ang matulog kasama si Little Treasure sa kwarto, sagot ni Lucas sa isang tonong hindi tatanggap ng pagtutol. Pakiramdam ni Luna ay siya mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Hindi lang niya inimbite si CEO Ford sa isang simpleng hotpot, ngayon pinatutulog pa niya ito sa sala. Kung si Lucas lang ang nandito, hindi na niya ito papayagang manatili. Lalo na matapos ang sinabi nito noong nakaraang araw, at ang ideya na silang dalawa lang ang magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Pero dahil kay Little Bun, wala siyang magawa. Masyadong delikado para sa isang bata ang bumiyahe sa ganitong panahon. At technically, hindi naman sila, magkasama lang dalawa, nandito naman si Little Bun. Tama. Kaya't wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Tingnan ko kung may mahahanap akong damit na pamalit para sa inyo. Pagkatapos maghalongkat ng aparador, sa wakas ay may nahanap siyang damit para sa kanilang dalawa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe to my YouTube channel, Filipino Audio Novel, and click the notification bell button para sa marami pang update. Maraming salamat po.